Habang nagje-general cleaning si Fred sa kanilang bahay sa Angeles sa Pampanga, meron siyang nakita sa gilid ng kanyang kama. Isang box. Meron siyang mga kasamang gamit na luma, damit. Kabilang sa mga nakita niya sa loob ng kahon, isang sling bag. Luma-luma na siya, nilabas ko niyan. Tatapon ko na nga sana. Nagulat din ako nung binuksan nila. Ang laman kasi nito, pera! So kung di pa kinalkal, hindi malalaman na may natabi pa palang pera. Tig 20, tig 50, tig 100, tig 500, at tig 1,000 piso. Hindi ko alam na pera pa nila man. Siyempre yun nga, nagulat. Usually kasi di ba pag may mga naiiwan tayo sa bag, ano lang barya-barya, tagbe-20, ganyan. Pero nung time na yun, parang ipon na talaga siya. Sino ang nagmamay-ari ng lumang bag? At magugulat kayo sa suma total ng laman nitong pera. Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Ang box na naglalaman ng lumang bag, maglilimang taon na raw nakatambak sa gilid ng kama ni Tatay Fred at Nanay Grace. Bit-bit nila ito nung lumipat sila ng bahay taong 2020 dahil biglaan daw noon ang kanilang paglilipat ang kanilang mga gamit kung saan-saang karton na lang daw nila inilagay. Ang mag-asawa naging abala sa itinayo nilang sari-sari store. Hanggang nitong Abril, si Tatay Fred naisipang mag-general cleaning at naispatan niya sa gilid ng kama ang isang lumang box kung saan nakatago ang sling bag. Sabi ko, sige ka, kalkalin yan, hindi ko alam yan. Nagulat din ako nung binuksan nila. Pero saan kaya galing ang laman nitong pera? Ang makasasagot daw nito, si Nanay Grace. Nung ipinakita raw ni Fred sa kanya ang nadiskubre niyang bag, meron siya agad na alala. Nawala sa isip ko na mayroon pa palang isang ganon. Sabi niya, ano tong bag na ito, itatapon ko na. Hindi, wag. Sabi ko kasi alam ko may laman pa yan. Si Nanay Grace, masinop daw talaga pagdating sa pera. Ang kanyang ipon, diretso noon sa bangko. Pero, na-bankrupt daw ito. Wala na yung bangko, sarado na. Ngayon, hindi ko alam kung paano namin kontakin yung bangko. Hanggang isang araw, sabi niya, mayroon kang perang dumating sa post office. Yun, naisip ko na yung bangko na yun. Sabi ko baka mamaya pinadala nga nila sa amin. Nung pinuntahan ko, yun nga yung pera. Mula noon, ang mga ipon niyang pera, isinuksok na lang daw niya sa kanyang bag. Yung bag, pag nang-grocery ako, lalagay ko doon yung mga sukli, hanggang sa naiipon lang siya. Mas maiging ilagay sa bangko kasi kung nasa bangko siya, mag-earn siya ng interest. Pero kung itatago mo lang sa loob ng bahay, syempre, bumababa yung purchasing power nito. At para hindi ito anayin, ini-sprayan pa raw niya ito ng insecticide. Natatakot din. Siyempre baka bigla mo makita na may butas-butas na siyang kinain ng insekto. Ini-sprayhan ko siya, nawala yung buhok-buhok. Yun nga lang, dahil tumatanda na, si Nanay Grace nagiging makakalimutin. Mabuti na lang at nakita ng kanyang mister na si Tatay Fred ang pinaglagyan niya ng bag. Ang tanong ngayon, magkano kaya ang perang laman nito? Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Nung kanila itong bilangin, umabot ng mahigit 98,000 pesos. Wow! Na-shock ako dahil nga, hindi ko akalain na makaipon yung asawa ng gano'n. Kasi ugali talaga niyan. Dahil sa pagiging masinop ni Nanay Grace, si Onyo kinutuban baka raw may iba pang perang isiniksik ang kanilang ina sa kung saan-saang bahagi ng kanilang bahay. Tinanong niya sa akin minsan yon nung nakita nga yung bag, mayroon ka pa bang ibang pera, Nay? Meron, sabi ko. Pero hindi nyo naman alam sabi ko. At mukhang tama ang hinala ni Onyo. Napansin nila ang isang nakapadlock na cabinet. May iba kaming cabinet na wala namang padlock, kahit sino pwede yung buksan. Pero ito, bakit siya nakapadlock? Ang cabinet, kanya raw binuksan. Buksan na natin. Ganit nga. Meron din ditong mga nakatagong lumang bag. Grabe, sumaya to. Binuksan nila ito. At nagulat sila sa laman. Seryoso? Bundle din ng mga pera. Okay guys, ito. Dali. Bali may nakasulat 32,500. Bonus pala ito noon ni Tatay Fred. Tapos, tuloy natin kasi medyo marami pang laman sa loob pero ayan, ibig sabihin ano pa rin ng tatay ko guys.
Pero sa totoo lang yung mga bonus na yun, matagal na yun, sir. Pero hindi ko alam na itinabi niya ng gano'n. Tingin ko bonus pa rin. So 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15. So 6,500 natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Habang ang plastic container namang ito, may lamang tig-20. So ito yung isang magandang ginagawa niya. Nagbibigay siya sa church. At nung bilangin daw nila ito, ang suma total, 100,000 pesos! Lagi kong nakakalimutan nung nawawala na sa kuwan ko na mayroon pa akong nakatabing ganun na bag. Siyempre tumatanda na kami. 60 plus na kaming mag-asawa. Darating yung araw na hindi na kami makapagtrabaho. At least kung mayroon kaming nakatabi, kung pwede naman sabihin ng mga anak kung ikuha nila sa ibang negosyo, willing naman akong ipahiram sa kanila yun. Natatakot din, mas lalo pa pag wala kami. Kaya nagpakabit kami ng mga CCTV. Dahil sa laki ng halaga ng naitabing ipon ni Nanay Grace, kinumbinsi siya ni Onyok na ideposito muli ang mga ito sa bangko. Sa mga traditional banks, nasa 0.25% lang yung per year. Pero pag lumundag tayo sa mga digital bank, mas mataas yung interest na binibigay nila. Usually, nasa 4% yan. At the same time, secure yung pinagtaguan nila, hindi siya inanay. Yung isang container din na hindi rin naisama sa deposit pala to. Ayan, sir. So may mga resibo. Pinakita ko sa kanya yung potential. May isang digital bank kasi na yung 100K mo, tutubo siya ng at least 9 pesos per day. Sabi ko, sa 10 days, 90 pesos din yun. Sa cabinet, in 10 days, hindi naman tutubo ng 90 pesos yun. Dali, kinakabahan ako. Yung venue mo, sinasabi nila scripted. Anong masasabi mo? Kaya kong sabihin na hindi siya peke kasi as is talaga siya. Kaya sabi ko kahit mahaba, bahala na sila kung panoorin nila basta ito yung nangyari nung time na binuksan ko yung cabinet. Sana yung mga makakapanood makuha yung lesson and inspiration, especially sa nanay ko. Mga anak ko, tinuturuan ko sila na magtipid kayo. Kaya pinapakita ako sa kanila kung paano ako sumilip ng pera, kung paano ako mag-ipon para gagayahin nila ako. Pera o kahon? Aba, kahit ano sa dalawa. Dahil kahit pa ang kahon, may laman din palang limpak-limpak na pera. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.